Hi everyone, andito kami ngayon nag-get together sa Islukan Park with the Maisog groups. So tatanungin natin itong isang Maisog member kung anong masasabi niya about sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Alright, hold on. Sir, anong pangalan po natin? Si Rams Orozco. Alright, Rams. Alright, may tanong lang ako sa iyo. Anong masasabi mo sa yung House hearing ni Inday sa budget 2025? Inday Sara, the Vice President of the Philippines. Ang nangyari sa interview na yan ay grandstanding ng hidden agenda ng mga nagtatanong na miyembro ng Kongreso. Pagpapakita lamang na hindi talaga nila gustong i-deliberate ang nire-request na budget ng OVP. Nagbibigay sila ng mga keywords na magbibigay ng maling mensahe tulad paggamit ng illegal, paggamit ng mga words na ang isang ordinaryong taong bayan na nakikinig lamang at hindi alam ang mga galawan, masisway dun sa gusto nilang mangyari. Ngunit napakagaling nung Vice President dahil pinakita niya kung ano ang dapat talagang hindi direktang makipagbastusan kahit obvious na binabastos na siya. Nagpapakita lamang na ang Vice President ay isang matapang na tao at nasa tamang wisyo. Hindi nakadrugs at hindi nagsasabi ng mga kung ano-ano. Kaya yan yung masyado nang nawawala na sa ayos kung ano ang role talaga ng Kongreso. At agree. Nagkamali sila dahil na-detect agad ng Vice President. Biro mo, mag-isa lang siya sa ilang taong parang mga buitre na nakapaligid sa kanya, na na-retain niya kung ano yung dapat isagot at hindi dapat isagot sa mga walang kwentang mga tanong na ang gusto lamang tulad ng isang convicted na miyembro ng Kongreso na nagsasabi sa kanya na alam naman nila mismo kung ano ang confidential fund. Ginawa nilang public hearing in which na against sa mismo dahil galing din sa Kongreso ang confidential fund ng batas na yan. Kaya pinapaikot nila ang taong bayan at binibigyan nila ng mga keywords para maano ang emosyon ng mga nakikinig na mga ordinaryong tao. Correct ka dyan. So continue lang tayo. Sir, ano na naman ang masasabi mo sa nangyayari ngayon sa Davao which is under siege? Anong masasabi mo ngayon? Ang nakakatakot dyan is yung pangkaraniwang tao na napapakita na kung paano inaabuso ng otoridad ngayon na mismong mga miyembro ng PNP na siyang nagpoprotekta sa atin dapat, nagkaroon na sila ng takeover dun sa property ng KOJC na naglalabag yun sa karapatang pantao. Saan ka nakakita ng waran na hanggang ngayon nandun pa rin sila, sinisira na nila yung property. Hindi na makatarungan, nag-issue na nga ng writ of amparo. Wala pa rin. So, ang nakakatakot dyan, kapag ang mismong kapulisan hindi na pinoprotektahan ng karapatan ng tao, yun ang dapat nating ikabahala. Dahil isang pagpapakita yon sa pagsupil ng ating karapatan. Correct. Kapag ganyan na ang galawan, at hindi naman ako, ilang taon na ako, 50 years old na ako. Nakita ko na ang mga iba't ibang gobyerno. Maaaring bata pa ako nung panahon ni Apo Marcos, pero nakita ko kung paano magpalit ang bawat gobyerno. At nakikita natin kung kailan tama na, sobra na. Correct. Kaya kailangan, hindi ko sinasabi na tayo gumawa ng mga aksyon na magva-violate sa ating batas. Hindi. Ang sinasabi ko is gumawa tayo ng mga aksyon para maibigay natin yung mensahe nating mga ordinaryong taong bayan na mali na ito. Na ang nangyayari sa Davao ay isang nakakatakot na pangitain. Kaya hindi dapat yan tumagal at dapat yan masupil na. Okay. Sir, ano masasabi mo sa ating presidente ngayon sa Pilipinas, BBM Marcos? Ito nga yung dahilan kaya nandito ako. Isa ako dun sa mga naniwala sa mga promises ng current na administration.
na bumuboto kasi ako sa mga issues at saka mga pinaninindigang prinsipyo ng isang tumatakbong presidente. Binoto ko siya dahil doon, pero walang nangyari. Sa ngayon, so parang karamihan sinasabi na budol, totoo yan, nabudol ako. Kaya gusto kong i-correct ngayon yan at protektahan ang ating sambayanan. Kung itong maliit na contribution namin, ng tulad ng oras namin na dapat sana nagpapahinga kami dahil weekend ngayon, andito kami para maipakita na Pilipino pa rin kami at